Kinumpirma ng sources ng GMA News at ng GMA News Online na may banta noon sa kaligtasan ni Pope Francis sa pagbisita niya sa Pilipinas. Ang mga teroristang sina Marwan at Basit Usman daw ang nasa likod ng planong pambobomba sa motorcade ng Santo Papa. Kasabwat daw nila ang 2 pang dayuhang terorista mula sa Jamaya Islamia. May exclusive report si Maki Pulido. Isang oras bago lumapag ang eroplano ni Pope Francis sa Pilipinas noong January 15, nakatanggap ang Armed Forces of the Philippines ng intelligence report na may planong bombahin ang rutang dadaanan ng Santo Papa. Raw at unverified daw ang report at agad nila itong ipinasa sa Vatican Security. I cannot reveal to you the info kung kanino. Basta we received, and then right there and then we informed the security of the Pope. Ayon kay Professor Romel Banlawi, isang security analyst na bahagi ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism na nakatutok sa pagkuha ng mga impormasyon patungkol sa mga political violence at terorismo, kasama ang teroristang si Marwan sa planong ito. Kasabwat niya umano si Basit Usman at ang Singaporean na si Mawiya at Malaysia na si Amin Baku na pawang mga miyembro ng Jamaya Islamia. Tulad ng estilo ni Marwan, ide-detonate umano ang 81mm mortar sa pamamagitan ng cellphone. A lot of terror plots in the southern Philippines, itong tatlo na to, they were involved kasi they work together as a team because they believe in establishing Islamic Caliphate in Southeast Asia. Sa exclusive report ni David Rejano sa GMA News Online, nakumpirmang si Marwan nga ang nasa likod ng isang kill plot laban kay Pope Francis noong Enero. Ayon sa ulat na batay sa isang highly classified intelligence report na mula pa sa foreign security groups, magtatanim daw dapat ng mga pampasabog si Marwan sa mga pagmimisahan ng Santo Papa. Noong Lunes, sinabi ni Police Director Getulio na Peña sa Senado na may natanggap din silang unverified information na bobombahin ni Marwan ang convoy ni Pope Francis papuntang Quirino Grandstand. Iginiit noon ng Malacanang na minimal lang ang banta pero hinigpitan ang seguridad. Pinutol ng mga telco ang signal sa lugar na naroon si Pope Francis. Gwardyado at sinelyuhan ang mga manhole o kanal na pwedeng pagtaniman ng bomba. At maging ang mga high-rise building gaya ng mga hotel, gwardyado rin ng pulis. Ayon pa sa Intel, matapos i-anunsyo ng Vatican ang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas, naaresto Hunyo ng nakaraang taon si Kair Mundos na isa umanong leader ng Abu Sayyaf. Namataan daw si Mundos sa Rojas Boulevard sa May Rizal Park kung saan gaganapin ang misa ng Santo Papa. Lumakas pa ang banta sa balitang may Pilipino na rin umanong miyembro ang ISIS, bagamat hindi ito kumpirmado ng AFP. Ngunit noong Nobyembre, mismo ang Iraqi authorities ang nagbabala na posibleng may kill plot laban kay Pope Francis sa pagbisita niya sa bansa, dahil sa sinusundang prinsipyo ng ISIS na patayin ang sinumang hindi aayon sa kanilang dogma. Napurnada man ang kill plot laban kay Pope, may ilang matagumpay na operasyon na umano sina Marwan. Noong 2013, pinasabog ang 2 mall sa General Santos City at ang isang bar sa Cagayan de Oro City kung saan 6 ang nasawi. Sa lahat daw ng pagkakataon, mga bombang tatak Marwan ang narecover. Napatay man si Marwan, buhay pa si Usman at ang nasa 150 na tao na sinanay umano ni Marwan para gumawa ng bomba. Dagdag pa ni Professor Banlawi, ang mga dayuhang kasabwat ni Marwan sa Jamaya Islamia nasa Central Mindanao pa rin. Kinakanlong daw sila ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Pero kung may nakakatulong man daw ang BIFF na mga taga-MILF, wala raw itong basbas ng Central Committee ng MILF. Ang mga dayuhang terorista kasama ni Usman ay nagtatag na rin daw ng bagong terror group sa Mindanao, ang Khalifa Islamia Mindanao o the Black Flag Movement na lumilinya sa ISIS. Not an organization, MILF as an organization, but maybe lawless elements of the MILF or personalities associated with the MILF. Pero sa pagkakaalam ko, mas kinukupkup pa sila ng grupo na outside of the MILF, yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, ni Umbrakato, at yung Justice for Islamic Movement ni Commander Tambaco.
at mga personalities associated with Abu Sayyaf Group. Sa ngayon ay lumalawak pa rin daw ang network ng mga terorista, lalo pat malaya silang nakakakilos sa Mindanao. Maki Pulido, GMA News.